What's up guys? Welcome to IETB, iOS News and Update. So ngayon guys, inilabas ni Apple itong iOS 17.5 Beta 4. So galing ako ng Beta 3 guys at ang file size sa akin ay 481.3 MB. So ito guys yung build number nitong Beta 4. So meron tayong 21F5073B. So since letter B na, yung last digit or last letter ng build number, asahan natin na paparating na next week yung RC or release candidate ng 17.5. So alam naman natin guys na yung RC ay yan na rin po kadalasan yung nire-release sa official release ng iOS versions. So pag-usapan naman natin guys yung dinagdag nila na feature dito sa iOS 17.5 Beta 4. So ito nga yung tinatawag ngayon ni Apple na repair state. Yung repair state guys ay about po ito sa iCloud. Usually kasi guys, 'di ba, kapag nagpapa-repair tayo, ang pinapagawa sa atin ay pinapa-turn off yung Find My iPhone natin or pinapatanggal yung iCloud account natin. So dito guys sa repair state ng iOS 17.5 ay pwede nang hindi tanggalin yung iCloud natin at yung Find My natin. So in short, kahit naka-repair state ka, ma-locate mo pa rin yung device mo at pwede mo pa rin siyang ma-erase at pwede mo pa rin siyang ma-lock in case na magka-problema. So ganito nga pala guys yung magiging itsura kapag naka-repair state na yung device mo. So magkakaroon ka ng stethoscope na icon sa device mo. So ito yung example sa Find My iPhone na application. So dito guys, may kita natin sa Find My iPhone yung mga device na nakakonect. At dito rin may kita natin na yung iPhone 13 Pro Max ay naka-repair state. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, merong stethoscope na icon kapag naka-repair state yung device natin. So ano pa yung mga karagdagang features na bago dito sa iOS 17.5. For example, guys, ito sa widget ng podcast. Makikita nyo yung background ng widget natin is violet by default. And yung papakinggan natin is color red yung background ng icon niya or ng album niya. So, pag nag-press tayo ng play at pinlay natin itong album na to, makikita nyo na nagbago sa kulay pula yung background ng podcast widget natin. Kasi kulay pula din yung background ng pinakikinggan natin. So yung next na binago dito guys sa 17.5 ay itong sa stolen device protection. So makikita natin na naka-away from familiar locations tayo. So kapag naka-away from familiar locations, diyan lang siya gagana yung security delay ng stolen device protection. So dati kasi kapag nag-turn off tayo at turn on natin ulit yan, so ayan, turn on, lalabas yung security delay. So ngayon, wala nang security delay kasi naka-away from familiar locations tayo. Pero dati guys, kahit naka-away from familiar locations tayo, lumalabas pa rin yung security delay. So ngayon guys, naayos na yan ni Apple at wala nang security delay feature na lumalabas ngayon dito sa 17.5. So speaking of performance guys, okay naman siya, smooth naman siya. As in, smooth talaga siya. Wala kang lag na may experience dito. Pero meron akong napansin dito na bug. So, yung bug na sinasabi ko dito sa Photos app, ayan. So, nagkaroon ako ng mga bakanting pictures na to at itong video na to. Itong video na to guys ay napakatagal na nito. Kung makikita nyo, August 11, 2019 pa siya. Pero lumabas siya dito sa recents ko, sa album ko dito sa Photos app ko. Ang hindi ko alam kung bakit ganon. Pero paniguradong bug ito. Kasi ito, August 11 pa to, 2019, itong video na to. Pero itong mga pictures na to, hindi natin makita. So, talagang paniguradong bug ito sa iOS 17.5 Beta 4. Pero since hindi pa naman ito yung RC o release candidate, paniguradong maaayos pa itong issue na to. Speaking of performance din guys, ito nag-run ako ng Geekbench. So, dito sa CPU Geekbench, makikita nyo yung May 1. Ayan yung Beta 4.
And itong April 29, ito yung Beta 3. So makikita nyo na mas mataas si Beta 3 sa single core. Pero mas mataas naman sa multi-core si Beta 4. So dito naman tayo sa GPU benchmark. So sa GPU benchmark guys, makikita nyo na mas mababa ng konti si Beta 4 compared kay Beta 3. Pero hindi naman natin yan manonotice upon usage. Speaking of battery life din guys, okay yung battery life nito and yung heating issue, hindi naman siya ganon kainit kahit mainit ang panahon dito sa atin. So hindi talaga siya mainit ngayon. Actually, naayos na ni Apple yung heating issue nila dito. And ito guys, yung mga iba pang naayos dito sa iOS 17.5 Beta 4. So ayon dito sa release note ng iOS and iPadOS 17.5 Beta 4, ang mga inayos nila ditong resolved issues is sa accessibility, sa app tracking, sa core motion, meron tayong new features, and sa eSIM feature, ayan, so meron tayong universal link for eSIM install. Ayan, so ipapakita ko yan sa inyo sa mga susunod na video ko. And itong StoreKit, resolve issues, wallpaper, resolve issues. So ito guys, yung mga naka-indicate na na-resolve na issue dito sa 17.5 Beta 4. So yun guys, pag-usapan natin ngayon kung kailan i-release or possible na i-release yung release candidate or RC version ng iOS 17.5. So possible po yan na i-release Tuesday or Wednesday ng madaling araw sa atin. Kung hindi Tuesday ng madaling araw, Wednesday ng madaling araw next week, i-release yung release candidate or yung RC version, and Wednesday, May 15 ng madaling araw to Friday, May 17 ng madaling araw, possible i-release yung official iOS version na 17.5. So sa mga nag-aabang guys ng official public release nito, asahan nyo na itong week na to ng way na 13 to 17 possible na i-release na yan ni Apple. Anyway guys, kung naghahanap kayo ng iOS group, ayan guys, visit nyo lang itong iOS Pilipinas sa Facebook. Search nyo lang yan at siguraduhin nyo lang na sasagutan nyo guys at mag-a-agree kayo sa rules natin dito sa group natin. Kasi kung hindi kayo mag-a-agree, hindi rin ma-accept yung application nyo. And kung gusto nyo makita guys, yung mga iPhone tips ko, follow nyo lang ako dito sa main account ko na El Israel Evangelista. Makikita nyo dyan yung mga reels ko. Meron tayo dyang mga iPhone tips. For more iOS contents and iPhone tips, follow me here.